Ito na yung mga additional tips ko para sa inyo if magpapa-MRI kayo. Not unless sinabihan kayong mag-fasting, okay lang pong kumain before your MRI. Pero huwag kayong masyadong kumain ng napakadami, 2 hours, 3 hours, 4 hours before your MRI. And kung iinuman kayo ng tubig, huwag lang sobra-sobra. And make sure na mag-toilet muna kayo before kayo sasalang sa MRI machine. Kasi medyo mahaba po yung procedure na to. Usually, yung procedure is nagtatagal siya ng 45 minutes to an hour. Yung iba, mas matagal pa. So, if ayaw ninyong matigil siya sa kalagitnaan or uulit kayo, then make sure to go to the toilet muna. Meron naman kayong claustrophobia like me or meron kayong anxiety or natatakot lang talaga kayong ilagay doon sa maliit na tube na yon sa machine mismo and sa mga naririnig nyo about this procedure. Bago kayo pumasok doon sa mismong machine, like fully pasok with your head inside also, make sure to close your eyes while pinapasok pa kayo. The first time kasi na nilagay ako sa loob ng machine is naka-open lang yung eyes ko and para akong hindi makahinga the moment na fully akong nasa loob. And sinuggest sa akin ng technician to close my eyes and it really helped me. Open eyes na lang ako guys after siguro mga 15 minutes na nasa loob na ako. My MRI technician also asked me if gusto ko ba daw na i-on lang yung ilaw doon sa room and I said yes kasi kung dim yung lights guys, pakiramdam ko talaga hindi ako masyadong nakakahinga. Meron pala silang ipapahawak sa inyo na panic button or emergency button. Nest out ko lang siya para lang talaga maging kampante ako by the time na ipapasok na ako sa loob and aalis na sila dun sa room. So, when I press it, nag-on naman siya. Yes, gumagana siya. And then, nabiyan ko yung technician ko. I just wanted to make sure na tumutunog talaga siya. Kasi, what if nagsiscan kayo, tapos bigla akong nagpanic dun. Kaka-press ko, hindi pala siya tumutunog. Ayun. Pero, ginawa ko yun, guys, before pa lang ako ipasok, no? Hindi ko siya ginawa kalagitnaan ng procedure. Sobrang ingay, loud noises, banging noises talaga yung maririnig ninyo. So, make sure na nakaayos yung paglagay ng earplugs ninyo para hindi sira yung inyong eardrums. Another tip would be to stay still, steady ka lang, and wag kang magalaw, especially while nasa-scan yung machine. So for me guys, halos hindi talaga ako gumalaw. Kung meron mang movements, parang ganyan lang. Yung ganyan lang. Pero hindi yung nag-move yung arms ko, yung legs ko. Hindi talaga. Hindi rin ako gumaganon-ganon. As in, naka-steady lang talaga ako. Because the moment kasi nagumalaw ka and naging blurry yung image is baka paulitin ka nila, mas lalo kang magtatagal. Giingay siya like mga 3 minutes. Tapos, yun na yung time na nagsascan yun. Tapos, nagsastop din siya. Pero kahit na hindi siya nagsascan, hindi pa rin talaga ako gumagalaw. Para hindi naman to tip, pero this is going to be an additional information lang din for you. Expect nyo guys na mafe-feel nyo na medyo mainit siya konti. Pero hindi sa lahat ng scan. May parang specific scan lang doon na na-feel ko yung init. Ayan. So, sa akin, yung dito lang na part sa sinascan nila. Pero bearable siya. Hindi naman siya super init pa. And I asked yung technician kung okay lang ba na medyo naiinitan ako may parts ng katawan ko. And sabi niya, okay lang daw yun kasi it's because of the fats daw. Pero guys, sa other parts ng katawan, hindi siya mainit or parang wala akong naramdamang any sakit or anything sa kanya. Huwag din kayong hahawak dun sa machine. Basta para lang hindi kayo mapano. Again, kung paano kayo nilagay dun sa higaan ninyo, pagpasok, ganun lang din kayo hanggang sa paglabas. Hopefully, matapos mo yung procedure. It's painless, maingay lang talaga yung machine and medyo nakakatakot lang talaga siya sa una. Especially guys, pag yung ulo mo yung unang ipapasok dun sa loob. Huwag ka pala agad tumayo after ng procedure. So, upo ka muna. Chika-chika muna kayo. Paano yung experience mo? Kamusta? Ganyan-ganyan. Upo ka lang dun. Huwag matigas ang ulo mo. Huwag ka mahiya sa kanila and try your very best to do your part para din mas mapadali yung process and hindi ka din maging cause ng sakit ng ulo nila. Sana nakatulong naman tong video ka na to. If you want to know more about my condition and if you want to see more of Ilocos Norte, make sure to follow me here on my TikTok. Bye!